the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Kay ganda ang pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay, kay ganda ang pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda ang pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay kong taglay. Magandang araw po mga kapatid. Salamat sa araw na ito na maging bahagi ng inyong umaga. Ang bait po ng Diyos na nabigyan po kaming muli ng pagkakataon at masayang-masaya po kami na nakagaganap sa gawaing itidalilagan niya. Thank you, Lord. Amen. Good morning po, mga ka-GMJ. Praise the Lord. At muli tayong nagkasama-sama. Salamat po sa bagong araw, bagong buhay, bagong kalakasan, at bagong pagpapala na tatanggapin po natin sa umagang ito. Amen. Napakabait ni Lord at every morning, meron tayong gising. Hallelujah po. Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin muna, mga kapatid. Ako na po magpe-pray. Ano po? Lord, salamat po sa magandang umaga na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Salamat po sa kalusugan ng pangatawan, sa buong pamilya. Salamat po sa mga bills na nabayaran na po at babayaran pa. Salamat, Panginoon, sa patuloy na lubos na kaalaman at paglingap po sa amin. Talagang napakabuti niyo, Panginoon. Napakabait niyo, Panginoon. Kayo ang Diyos na dakila, bigyan ng luwalhati. Kaya po sa umagang ito, aming pundalangin ay samahan po ninyo kami ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa umagang ito, inaamin po namin ang aming kawalan. Kayo po ang aming karunungan. Salamat po
Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sabihin mo natin sa katabi natin, I'm so glad you're here. I'm so glad you're here. Praise God. Ang lahat ng masaya, magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Kanta muna tayo, Minister Boy, ano po? Sige, Father Arnold. New every morning, new every morning, the steadfast love of the Lord never ceases. The steadfast love of the Lord never ceases. Never ceases. And His faithfulness will never end. Never end. There are new every morning, new every morning. The steadfast love of the Lord never. They are new every morning. They are new every morning, new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. Sa Tagalog po, sabay po kayo. Dakila ang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Amen. Nagbabago. Katapatan niya'y walang hanggan. Walang hanggan. Tuwing umaga, ito'y bago. Laging bago. Dakila ang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Hallelujah. Minister Boy, bati muna po tayo sa mga kapatid natin na tumatangkilik ngayon sa umagang ito. Tayo po ay nasa ano na. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang nanonood po ngayon ay 63 na. Thank you, Lord. So, Sister Daisy Goyena. Rosario. Si Sister Daisy, friend ni Sister Rose Iwata. Si Mami Milit, magandang umaga po. Belated happy birthday po sa inyo. Naghihintay po rin po kami sa linggo rito. Pwede po. Thank you, Lord. Sister Lydia Baldi Lobar. Sino yun? Si Churubi? Sister Lydia pala yun? Kilala ko na siya. Sister Sally Jugilon from San Fabian. Brother Dudes, Minister Dodi, and Brother Bong. Alam ko po na nasa maayos kayong kalagayan, masaya, malakas na naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito, from Italia, Sister Victoria Alanggilan. Ang sabi niya, magandang umaga po, Jesus, sa family, Comfy family. Nako, ito ang friend natin. Brother Larry Gaviria. April 23 ang kanyang dating. Talaga naman Medyo nag-i-slim siya. Kinakain niya palagi gulay ata. Ito, from San Pablo, Sister Arnida Dikatanan. Ayan. Dikatanan. Diki. Yun. Dikitanan. Ayun. From, Brother Boy, from Baguio. Sino yung Baguio nanonood palagi? Bong Mendoza ba? Tama, Brother Bong Mendoza Lailo. Ito po si Siling Mendoza, taga saan po ito? Batangas. Pwede po, sa Batangas. Talaylayan ng langit. Talisay. Ito, kilala niyo to. Hindi ko, yan mo na tuloy-tuloy. Lorna Rosilio Pehi from Mendez. Ayan. Sister Victoria. Ayan. Edwina Kawilan from San Andres. Ayan. Sister Lorna, yun pa rin. Sister Noemi Domingo Junio. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, thank you Lord. Hallelujah. At salamat sa lahat ng kapatid natin na sa News, North, East, West, South. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bukas na po ang ating GMJ. Kanina pang 8:15. Ini-encourage ko po ng mga cellphone nyo po, ng mga computer, pwede nyo na pong buksan. At tayo po ay nagsisimula na mga kapatid. Napakaganda ng umagang ito. Hallelujah. Pala, Brother Jerry. Ano po? Dati kasi, dati hindi ko iniintindi yung mga bati-bati na ganyan. Apo.
Kasi ano ba, excuse the word, parang aksaya ng oras. Pero pagka pala naririnig ni nanay Yes. yung pangalan niya, na binabati ni Sister Ria, kinikilig. Talaga nabubuhayan gumaganda yung araw. Kaya thank you. Alam mo, Minister Boy, minsan nung programa ng Itbulaga, meron tayong concert minsan. Abay, nabati nung Kompi. Merong concert ang Kompi Charismatic Outreach Ministries Foundation sa ano pa yun? Sa Celebrity Sports Plaza. Binanggit nila Tito Vic and Joey. Habang nakikinig kami, uy, Kompi yun. Kaya pag nababanggit po yung pangalan ng sino man, masaya po. Kasi mahirap pong tawagin na, hoy, shh. Di ba? Pag tinawag mo sa pangalan, napapalingon yan. At, ang pangalang Jesus, Acts 4:12, sabi roon, sa silong ng langit, walang ibang pangalan na hihigit sa lahat. Ang pangalang Jesus na makapagbibigay ng kaligtasan. Purihin ng Diyos po. Ngayon po, Brother Minister Boy, tayo po ay magsisimula na. Mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili. Sige po, Minister Boy. Ayan. Sige. Basahin muna natin yung ating teksto. Medyo mahaba-haba pero babasahin ko ng buo. Ito po ay tungkol sa istorya ng paglalakad tungo sa Emmaus. Babasahin ko ng marahan at malinaw. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalan ay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng mga ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinasabi ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus.
subalit ito'y biglang nawala at nawi ka nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din ay tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala ng pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. So, purihin ng Diyos, mga kapatid. Lord, pangunahan niyo po kami. In Jesus' name. Amen. So, ito pong two men walk to Emmaus o the Emmaus Road. Sabi ng ibang mga nagsasalita, Emmaus Road. O sa atin na mga Pilipino, Emmaus. So, merong dalawang lalaki patungo sa Emmaus. Ayan. O Emmaus. So, tatlong di po ang makikita natin sa pag-aaral na ito. Una, nung tinatawag na nagdadalamhating puso. Pangalawa, nagsasaliksik at nagtatanong na puso. Pangatlo, nag-aalab na puso. Ngayon po, galing po sila sa Jerusalem nung dalawang alagad. Actually, itong dalawang alagad na to, hindi sila kasama doon sa 11 disciple. Wala na si Judas. Hindi sila kasama. Sabi ng mga tagapagturo, maaaring mag-asawa sila o tiyo ni Jesus Christ nung si Cleopas. Yun lang ang sabi ng mga tagapagturo. Pero wala namang binanggit sa Bible. So, galing sila sa Jerusalem, nasaksihan po nila lahat ang pangyayari. Kaya lang, pagkatapos ng pangyayari, umuwi na sila sa Emmaus na malungkot, mga kapatid. Alam niyo, nung pagpasok, di ba, last 2 weeks, sinelebrate o ating ginunita ang Holy Week nung triumphant entry. Alam ng mga Hudyo kung ano yung nangyari sa Jerusalem. Pagpasok ni Jesus, inacknowledge siya na siya ang pinarangalan, sinamba. Pagpasok sa Jerusalem, sinalubong siya ng balabal, naglatag, at mga palaspas, pinuri siya. Anak ni David. So, pagkalipas nyon, isinakdal siya ng mga punong Pariseo at ng mga matatanda ng bayan. In short, siya po ay namatay. So, ayan, umuwi sila ngayon sa Nung mamatay na si Jesus, papunta sila ng Emmaus. Pero alam po ninyo, sila po ay alagad ni Lord. Alam nila na si Jesus ay makapangyarihan sa salita at sa gawa. Isang propeta na sinasamahan ng kapangyarihan na merong gawa at mga salita. At si Jesus, alam din nila na pinarangalan nga. So, mataas ang expectation nila kay Jesus Christ. No? Inaari nilang sinabi pa nga sa Mesiya. Pero, ba't sila bumalik sa Emmaus? Nung Emmaus, doon po sila nakatira. Pero nung nasa Jerusalem sila, kasama nila si Jesus Christ. Nasaksihan nila ang mga ginawa, nakita nila, at naranasan nila ang mga ginawa ng Panginoong Yesus dahil kasama sila everyday ng kanilang buhay. Kaya lang nung umatay si Jesus, umuwi sila ng parang natapos na lang, ganun lang pala. Kaya umuwi sila ng malungkot. Para bang nag-uusap nga sila dito, Minister Boy, di ba? Nag-uusap sila. Nung katatapos pa lang na pangyayari. Para bang sa ating mga magagawa minsan, di ba? Kaya mahalaga po na
naiintindihan po natin ng ating ginagawa, ng ating sinasabi, ng ating sinasampalatayanan, mahalaga pong naiintindihan natin yan upang na sa ganon, excuse the word, para hindi po suntok sa buwan. Kasi sila, hindi nila naiintindihan nung muling pagkabuhay ni, actually, nalaman nila na muling nabuhay si Jesus sa pamagitan ng mga babae. Diba? Nalaman nila, pero umuwi pa rin sila. Nung umuwi sila, nagtatalo pa yung dalawa. Nagkakaroon sila ng pagtatalo. Para bang, dadagdagan ko na lang. Para bang wala rin pala. Sinayang ko lang ng oras ko, nung panahon ko. Sumunod ako, iniwan ko lahat. Tapos, mamamatay lang pala. Too much ang expectation nila kay Jesus. Kasi nung panahon na yon, hindi nila naiintindihan talaga. Nung panahon na yan, ang Israel, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Romano. Minister Boy, di ba? Nasa kapangyarihan. Kaya medyo dehado sila sa kalagayan nila. Kaya iba yung kaisipan nila. Kaya nung mamatay si Lord, hindi nila naintindihan. Nagdalamhati sila. Nagdalamhati, the crying heart o nagdadalamhating puso. Kaya mahirap po na sa pagsunod sa Panginoon, kaya mahalaga po na meron tayo. Salamat na lang po lahat kami mga workers. Thank you Lord. Meron pong word na pinangahawakan. At meron kaming pangako sa Diyos na binigay din si Lord para maging gabay namin sa aming paglilingkod sa Panginoon. Kasi mahirap na yan. Kumbaga, naalala ko dati pa nag-aaral ako, Minister Boy. Naririnig ko naman, maliwanag mo yung tenga ko. Naririnig ko naman ng pag-aaral. Kaya lang hindi ko minsan iniintindi. Sa school kasi, lagi ako pinapatawag, face the wall. Kasi nga magulo ako sa school. Kaya pagdating ng exam, 0 ako. Kasi hindi ko naiintindihan nung pinag-aaralan namin, Minister Boy. Kaya mahirap kapag hindi natin naiintindihan ng ating sinasabi, ginagawa, mahirap mamuhay ng tama na hindi mo alam ang tama. At mahirap sumunod kapag hindi natin alam ang katotohanan. Ano po? Dito, medyo yun ang naging problema. Kaya po umuwi sila ng malungkot. Hindi nila naiintindihan kung bakit namatay ang ating Panginoong Jesucristo at bakit puling nabuhay. Kaya without knowing it, sa paglalakad nila, nung the Emmaus Road, paglalakad nila, sinabayan sila ni Jesus Christ. May purpose si Lord nun. Alam po ninyo, sa bumiyahe kami ng Bicol, Minister Boy, 17 hours, siyempre kasama na yung merienda. So, sa paglalakbay namin, naku, ang dami pala nangyayari. Ang daming nangyayari. Nung from here to center hanggang sa Bicol, ang daming nangyari. Pero lahat yan ay paglago ng isang Kristiyano. Minsan, ng mga sitwasyon, pinahihintulot ni Lord para lumago. Kasi dito, gusto ni Lord, ng mga disciples, nung alagad na dalawa, lumago. Maintindihan nila nung kanilang pagsunod sa Panginoon at maintindihan nila kung sino si Jesus Christ, mga kapatid. So, balik ako. Kuya Boy, ano po? May masasabi po ba kayo? Tuloy ko muna po. So, kasi kinakwento ko po nung mahaba po kasi 13 to 35, sinabayan sila ni Lord. Alam nyo, doon kay Mary, sa Mary Magdalene nung una, ang tingin ni Mary, hardinero. Si Jesus, di ba? Hardinero. Gardener. Dito, ang tingin ng dalawa, strangers. Travelers kasi, nung mamatay si Lord, nung nagsasuffer siya, Passover. Lahat ng mga Hudyo at mga ibang lahi, pupunta roon para panoorin nyo. Kaya, nang sumabay si Lord, di na malayan. Kaya, estranghero ata to, kaya lang ata hindi nakakaalam sa... Kasi, nagtatalo yung dalawa eh. Sabi Lord, ano ba yung pinag-uusapan nyo at parang medyo may pagtatalo at malungkot, di ba? So, binanggit na nga ni Cleopas, si Jesus na taga Nazaret.
Kailang atang hindi nakakaalam na katatapos palang mangyari dito sa Jerusalem. Isa ata kayong dayuhan, parang ganon. Pero, bagamat hindi nila nakilala si Lord, pero si Lord, kilala sila. God is all-knowing God. May purpose si Lord kung bakit sumabay sa kanila. Dito, muling nabuhay na si Lord, pero hindi pinahintulot ng Diyos na makilala siya ng dalawa. Minister Boy. Kasi meron siyang gustong ipaabot doon sa dalawang disciple. Pero ang nakakatawa nito, hindi papayag si Lord na hindi nila maintindihan nung muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Kaya sinabayan niya. At ang tanong ni Lord sa kanila, ano yung pinag-uusapan nyo? Sinabi nga tungkol kay Jesus, ano ba yan? Di ba sinabing ganon? So dito, mahalaga na sinabi ni Cleopas, itong si Jesus na taga Nazaret, Nazareth, di ba? Na isang propeta, makapangyarihan sa salita at sa gawa, isinakdal siya. Tapos sabi niya, inaasahan pa namin magpapalaya sa amin dito sa Israel. Namatay din pala. Kaya patungong Imaos, malungkot sila. Pero, road to conversation, companionship, si Jesus Christ. Kumbaga, unti-unting inaalis ni Lord. Alam niyo, maganda yung nung ginawa ni Jesus Christ doon, nagtanong siya. Hinayaan niyang magsalita si Cleopas. Hinayaan niya, nagkaroon sila ng interaction nung dalawang disipulo. Pinakinggan ni Jesus Christ. Pero ang purpose niya, gustong maintindihan ng dalawang ito kung bakit namatay at muling nabuhay si Jesus Christ. Para hindi sila, para kasi pagsama ni Lord sa sa walk to Emmaus, actually, tagumpay na yun, brother boy, minister. Tagumpay na yun Kung paano si Jesus Christ pumasok sa Jerusalem, na tagumpay, maging sa patungo sa Emmaus, tagumpay na Kaya lang, hindi nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan nung bakit namatay at nabuhay si Jesus. Ina-expect lang nila, parang isang political, Messiah, na magpapalaya sa kanila. Hindi nila naiintindihan talaga. Kaya sabi ni Lord sa kanila, pagdating sa 25, basahin ko sa 25 dito. Sa 20 muna, isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. Siya'y ipinako sa krus, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Tapos ito pa, alam nila, nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel at nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa makasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Alam na nila, sinabi sa kanila ni Jesus, ito na, hindi ba kayo nakauunawa? Patanong. Hindi ba kayo nakauunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't kailangan ang Kristo'y magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? At patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa aklat ni Moses hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Nakakatuwa yung brother boy, minister boy. Nagprista si Jesus Christ sa kanila. Gustong ipaunawa sa kanya, what is the gospel? Ano ang ebanghelyo? Kasi iba nga yung pananaw nila Kaya pinaunawa niyan. Kung ang Misaya, sabi rito mula pa kay Moses at sinabi ng mga propeta. Diba? Sinabi diyan, ang totoo niyan, sabi ng mga Bible scholar, ang propesya sa Old Testament about Messiah, sa King Messiah, kung ilan? 365 na prophecy tungkol sa Messiah. Pero ang lahat ng ito ay natupad sa buhay ng ating Panginoong
Heso Kristo, mga kapatid. Kaya, dito, tinuro na ngayon ni Jesus Christ nung ibig sabihin ng Ebanghelyo. Nung tinatawag na gospel. Kasi hindi lang parang nakatingin sila sa panlupa lang. Parang sa panlupa lang. Ano ba yung gospel? Diba? Tinuro, kaya sabi niya dito, sinabi, ito, at patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus, nag-preach na si Jesus, ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila, hanggang doon lang. So pati pinahayag niya tungkol sa kanyang sarili, magmula sa prophet Moses hanggang sa mga sinabi rin ng mga sinulat ng mga propeta tungkol sa prophecy fulfilled kay Jesus Christ. Natupad lahat. Yun ang hindi maintindihan ng mga disciple. Kaya pinaliwanag niya, ano ba yung gospel? Ang buhay ni Kristo, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Binigyan niya ng paliwanag yun, Minister Boy. Binigyan niya ng paliwanag yun kasi iba yung pangunawa nila eh. Para bang gusto nila, material na bagay. Ang gospel kasi hindi po masamang magkaroon ng wealth, good health, money, position, everything nasa atin. Blessing po yan. Pero hindi po yan ang tunay na meaning ng gospel. Can you say amen, mga kapatid? So, mahalaga pong kasi mahalaga, tayo po ngayon mga Christians, sa panahong ito, mahalaga maintindihan natin ang ibig sabihin talaga ng Ebanghelyo o Gospel. Para na sa ganun po, nung kaligtasan natin, mayroong katiyakan. Para hindi po suntok sa buwan. Para nagpapakilala si Lord. Alam nyo, naalala ko tuloy nung sa wedding of Cana, diba, sa baptism sa Jordan River, sabi ng langit, ito ang kinalulugdang kong anak. Pinakamamahal at kinalulugdang kong anak. Sa Transfiguration, sinabi rin, ito ang pinakamamahal at kinalulugdang kong anak. Pakinggan ninyo siya. Maging si Mother Mary, sinabi niya sa wedding of Cana, sundin niyo lahat ang kanyang sasabihin. So, susundin natin nung sinabi ni Jesus Christ, susundin natin ang buhay ni Jesus Christ nung siya nandito sa lupa at ang kanyang mga salita. Yan ang gospel, ang buhay ng ating Panginoong Heso Kristo. So, kaya gusto niyang ipaunawa sa ating lahat ngayon, mga kapatid. Gusto niyang ipaunawa kung ano yung gospel. Pero, tutuloy po muna natin, Minister Boy. Po, bati muna po tayo ng birthday. Sige po. Tutuloy po na yung mamaya, mga kapatid. Thank you, Lord. Sige, sa birthday muna po tayo. April 12, 2024, happy birthday, Sister Mercedita Lalug. Sister Mercy. Sister Vicky Tabora ng Agoo. Brother June Gonzales. Ayan. Tatlo lang po sila. Sige po. Ating pong awitan ng happy birthday. Happy birthday po, mga kapatid. Enjoy sa ating announcement. This coming May 11, meron po tayong Life in the Spirit Seminar sa Prime Power. Dito po sa lugar po ni Brother Bernie, dyan sa Makati. Sa May 18 po, sa Terra Resort, Barangay Columbitin, Kuyapo.
Kasama po dyan ang Paniki, Kuya po, Tarlac, at ang Bulacan, mga kapatid. So, ang simula po dyan ay 9 o'clock, hindi po 9:30. 9 o'clock po. Ayan. Kaya, these LSS dates are open to all members who are already attending our prayer meetings and fellowship. So, pwede naman po lahat, kaya lang mas mahalaga na nakaka-attend muna ng prayer meeting para maintindihan po ang topic tungkol sa Life in the Spirit Seminar. Mahirap po kasi nung hindi pa nakaka-attend ng mga prayer meetings o fellowship, biglang isasama natin doon, may karanasan po ko dyan. Hindi talaga nila maiintindihan. So, another announcement, annual flu vaccine for strains available po ngayon from Doc Monfidere, 1,200 per head sa April 27 po, 2024, Saturday, dito po sa Compi. Ang deadline po ng confirmation ay April 24 for reservation. I-message nyo po yung mga workers kung sino po yung nais na mag-flu vaccine. Okay, ating pong New Song of the Week, Mananatili, composed by Sister Mitzi Diokno, arranged by S.J. Garcia, and interpreted by Sister Camille Nokum. Ating pong pakinggan. Thank you, Lord. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang ligaya ko. Araw-araw, araw-araw. Dumaan man ang bagyo, makakayanan ko, pagkat salita mo ang laging hawak ko. Dumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama ko. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang ligaya ko. Araw-araw, araw-araw. Dumaan man ang bagyo, kakayanan ko, pagkat salita mo ang laging hawak ko. Dumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama ko. Anumang panahon o pagkakataon, patuloy akong aawit sa'yo, Panginoon. Anumang panahon o pagkakataon, ako'y mananatili sa piling mo. Dumaan man ang bagyo, kakayanan ko, pagkat salita mo ang laging hawak ko. Dumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama ko.
Thank you, Lord po, sa bagong awitin, mga kapatid. So ngayon po, tayo pagpapatuloy. Itutuloy po ni Minister Boy. Amen. Magandang umaga po muli. Yung road to Emmaus na ating pinag-uusapan, ang sabi ng maraming tagapagturo, isa raw yan sa mga pinakamagagandang istorya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Nagandahan ba kayo sa kwento ni Brother Jerry? tayo ay nag-aaral ng tungkol sa resurrection, hindi para patunayang buhay sa Jesus. Yan ay given na maraming saksi. Sapat para matanim ng malalim sa iyong puso na meron kang buhay na Kristo. Buhay ang ating leader. Yan ang kaibahan ng Kristiyano sa maraming relihiyon. Amen? Ang tawag nga ni San Pablo dyan ay pinakamahalagang aral. Sabi ng 1 Corinthians 15, verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Nalibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Yun yung binabanggit ni Brother Jerry na ebanghelyo. Ano pa ba yung binanggit mo? Yan ay, ang tawag yan ay mabuting balita. Napakabuti niyan. Yan ay para sa lahat ng tao, hindi lamang para sa kompi. Hindi lamang para sa ating mga nauna, kundi sa lahat ng tao. Ang katotohanan ng resurrection, pundasyon niyan, hindi ka kailangan kumbinsihin na buhay si Kristo. Kailangan diyan nakatatag talaga na kahit na ano nangyayari sa buhay mo, meron kang buhay na tagatulong, handang tulong sa lahat ng pangangailangan. Diyan nakapundasyon yung ating kaligtasan. Resurrection, ascension, and glorification. Hindi lamang sa cross. Ang sabi ng John 12:32, kapag ka ako'y naitaas na, ilalapit ko sa akin ang mga tao. Hindi lamang sa cross na itaas si Jesus, kundi sa resurrection, ascension, at dadating ang panahon tayo ay katulad ni Jesus na nag-glorify, tumanggap ng glorified body, tayo rin ay tatanggap ng glorified body. Sabi ng Romans 10 verse 9 and 10, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang iyong Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay binuhay na muli, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay napapawalang sala. At nagpapahayag ng kanyang labi na si Jesus ang kanyang Panginoon, sa gayon ay naliligtas. So, yan dyan nakatatag, naka-establish yung ating salvation. Kaya kapag ikaw ay may malalay sa paniniwala na buhay si Kristo, hindi tama yan. Kailangan mag-aral na mabuti. Amen? At kung walang resurrection, walang kabuluhan. Kahit na magsisigaw kami rito, walang kabuluhan lahat ng ating mga pangangaral. Kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Hesus, baliwala ang inyo, sabi ni San Pablo, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Amen? At lalabas na ang lahat ng mga nangaral, nagpatutuonan tungkol sa kabutihan ng Diyos, ay mga bulaang saksi. Kasi patay eh. Nakuha niyo po ba? At kapag hindi muling nabuhay si Jesus, nangangahulugan na nananatili pa ang bawat isa sa kanyang kasalanan. Ano nga ang kabuluhan nun? Yan ang pinakamatibay nating pinangahawakan na tayo ay napatawad, iniligtas, at kaya nagkaroon tayo ng panibagong simula ng buhay. Amen? At pagka hindi muling nabuhay si Jesus, nangangahulugan na yung ating mga naunang kapatid na namatay, nanalig, naglingkod, ng tapat sa Diyos, kasama sila mami, ay nangapahamak. Papayag ba kayo ng ganun? Kaya mga kapatid, tandaan natin itong ating mga pinag-aaralan na to, kasama ang Road to Emmaus. Ito ay mga pangunang araw ng 40 days na pamamalagi ng Panginoong Hesus sa lupa matapos siyang mabuhay na muli. Amen? Punong-puno iyan ng mga instructions, habilin, tagubilin, mga direksyon, mga pagtuturo. Ang lahat ay preparation para sa hindi lamang isang makapangyarihang simbahan, kundi isang simbahang nasa kaayusan. Amen? At kaya yung kanyang
Kaya yung huli ng kanyang 40 days, sabi niya, huwag kayong aalis ng Jerusalem, huwag kayong aalis ng lungsod hanggang hindi nyo natatanggap ang kapangyarihan. Kasi yung physical, yung ginagawa, yung ministry ng physical body ng Panginoong Yesus, ang magpapatuloy niyan, yung kanya spiritual body, the church, the body of Christ. Kasama tayong lahat diyan, kaya ipiniprepare niya yung mga magagamit niya. Lahat ng nabuksan ng pananaw, gagamitin ni Lord maigi yan, mga kapatid. Hindi lamang basta makapangyarihan, kundi isang church, isang simbahan na nasa kaayusan. Kaya kailangan natin ang presensya ng Diyos para ma-maintain natin yung ating maging matibay na matibay, very strong in faith, hope, and expectancy. Amen? Alam nyo, ibig na ibig talaga. Puso ni Jesus na tayo makakilala ng personal sa Kanya. Personal. At minomodelo niya, hindi ba kayo nagtataka kung bakit pwede naman magpakita si Jesus doon sa Sanhedrin, doon sa palasyo ni Pilato, o kaya doon sa plaza na maraming tao, ipakita niya yung kanyang mga sugat, ipakita niya, ipamalas niya na ako talaga si Kristo, ang inyong hari, na muling nabuhay. Pero hindi ba kayo nagtataka? Ang pinagpakitaan niyang una, 2 disciple na hindi naman gaanong kilala. Hindi nga alam ang pangalan. Yung isa, ang pangalan Cleopas, yung isa hindi naman ipinakilala. Parang hindi naman mga importanteng tao. Alam mo, iminomodelo ng Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin yung Luke 19 verse 10, na gawain ng buong simbahan to seek and save the lost. Kahit na ano kalagayan ng tao, kayang-kayang tagpuin ni Jesus. Saan man. At alam nyo, yung Emmaus, ang sabi na isang tagapagturo, at ako'y lubos ang nakumbinsi, na ang Emmaus ay nagre-represent ng kabiguan ng tao. Yung kanyang kalungkutan, kalumbayan, kawalan ng pag-asa. Yung road to Emmaus, yun yung lugar na tinatakasan ng tao. Yun ang lugar na pinupuntahan ng tao para matakasan yung Jerusalem, na kung saan nandun niya kanyang mga sakit ng loob, kabiguan, lahat. Biro mo, katulad ng binabanggit ni Brother Jerry kanina, umaasa kay halos ipagkaloob mo buong buhay mo sa loob ng 3 taon at kalahati, na isurrender mo ang lahat-lahat, tapos bigla inaasahan mo na siya pa naman na magpapalaya sa Israel, tapos biglang naipako sa krus. Kaya mga kapatid, maintindihan nawa natin yan. Mga ordinaryong tao, pinagpahayagan ng Panginoong Yesus. Si Moises, hindi nakita ng mukhaan ang Diyos. Likuran lang. Likod ng Diyos ang nakita ni Moises. Si Job, daan ng Diyos pero wala raw siyang nakikita. Hindi niya nakikita. Pero hindi ba kayo natutuwa rito sa 2 alagad na to? Bagamat mga ordinaryong tao, face to face nakita si Jesus. Grabe mga kapatid, nawa yung katuwaan ng dalawa, maging katuwaan nating lahat. Tayo nga nandito, hindi pa natin nakita si Jesus noon, pero ang pananalig natin sa Kanya, gayon na lamang. Maging hanggang ngayon, hindi pa rin naman natin siya nakita. Pero ang pagmamahal natin kay Jesus, talaga hindi mo na matatawaran. Talagang siya na lang. Sa langit, sino pang ating kailangan? Maging sa lupa, sino pang ating hahanapin? Walang iba kundi si Jesus lamang, mga kapatid. Amen? Ang Emmaus, ano yan? Sabi sa Tagalog, 11 kilometro. Sa English, 7 miles. 2 oras at kalahati na lakarin yan. At sabi ng Biblia, samantalang nag-uusap yung dalawa, nagtatanungan, hindi naman nagtatalo, kundi nagtatanungan. Normal lang yan, mga healthy conversation At healthy exchange of ideas and knowledge. Amen? Nagtatanungan, nag-uusap, at nakisabay nga sa kanila si Jesus. Pero hindi nila kaagad nakilala. Kaya tinanong sila ni Jesus, ano ba pinag-uusapan nyo? At tumigil sila na nalulumbay. Sa buhay natin, marami talagang Emmaus. Tayong pinagdadaanan. Lahat tayo, walang exempted dyan. Maraming nakalulungkot. Maraming bagay sa mundo na ating ginagalawan na pwedeng magpalungkot sa bawat isa sa atin. Yung mawalan ka ng mahal mo sa buhay,
Hindi ka ba malulungkot? Alala ko na, no? Wala yatang topic na hindi masasagasaan yung pangyayari sa amin. Buhay, anak, asawa, kaibigan, magulang. Pagka nawalan ka ng mahal mo sa buhay, talaga nakalulungkot yan. Yun nga, yun yung sinishare ni Ria. Ni Sister Ria, aso lang namatay. Sobrang lungkot na inabot niya. Marami talaga sa mundo, maraming nakalulungkot. Ipalulungkotin ka talaga. Iwawalay ka sa masaya mong paglilingkod sa Panginoon. O kaya naman, merong konting away sa bahay. Nako, excuse the word. Mga simpleng bagay, pinag-awayan. Yung away sa bahay, buwisit sa buhay yan, mga kapatid. Excuse the word. Ano yan, hintuan natin yan. Dati kami ni Linda, wala kaming tigil sa babag. Hindi lamang basta babag na, kundi physical talaga, dugo-dugo eh. Pero salamat na lamang at natauhan kami sa pamamagitan ng pagkakilala kay Jesus. Kung walang pagkakilala kay Jesus, hindi naman mahihinto ang lahat ng yan. Amen? O kaya naman, yung anak mo, inaasahan mo na maganda ang magiging buhay, naging addict, na-involve sa mga bagay na hindi dapat na naman na nandun siya. Mga kapatid, ang daming sakit ng loob. Marami, ikabibigat ng puso. Mga kilos na para bang nakakilala na sa Diyos, pero iba pa rin ang mga kilos at isipan. Talagang bumabangon pa rin yung dating pagkatao eh. Mga nakalulungkot, nakapangihina, nakapanlulumo, nakawawala ng pag-asa. At yung katulad ng dalawang disciple, malungkot at naghahanap ng escape. Kaya sila ay papunta na ron sa kanilang nayon. Yun ang road to Emmaus. Amen? At sabi nga kanina siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hanggang ngayon, gamit pa rin ng tao yan. Siya pa naman ang aming inaasahan. Siya pa naman yung aming inaasahan na maghahango sa amin sa kahirapan. Siya pa naman yung inaasahan naming magbibigay ng mabuting buhay sa amin. Pero bakit ganun? Bakit? Ang daming tanong, mga kapatid. Pero siya pa naman yung inaasahan namin na magpapaganda ng aming pamilya. Pero siya pa yung nagpalala. Siya pa yung nagbigay ng, anong tawag dyan, sakit sa bawat isa sa amin. Ang daming tanong, mga kapatid. Kahit na ang tanong mo sa puso mo ngayon, ang isang katotohanan, hindi nagugulat ang Diyos sa mga tanong mo. Hanggang ngayon, yung Isaiah 1:18 na, hali kayo at magliwanagan tayo. Yan na ang pattern ng Kristiyano. Hanggang sa ngayon. Ibig ng Diyos na lagi tayong nakikipagliwanagan sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tayo nalilito. Ayaw ng Diyos na tayo nababagabag. Ibig niya, lagi tayong nando sa kagalakan ng paglilingkod. Marami mang problema, totoo yan. Pero ibig ng Diyos na tayo ay masayang naglilingkod sa Kanya. Minsan kasi may mga problema na wala ka ibang magawa kundi iiyak mo na lang eh. Pero salamat na lamang at may Diyos. Kahit naman sabihin sa iyo na, buhay si Kristo, wala kang dapat na alalahanin, hindi ka dapat malungkot, dapat magpakalakas ka ng loob, buhay si Kristo. Nakita ko ngang namatay eh. Yung dalawang disciple, kita nilang naipako sa krus, tapos, bagamat binabalita ng mga babae na nabuhay na muli, wala rin sabi nga kahapon ni Brother Jeff, walang laman ng empty tomb. Kahit na ipagsigawan sa iyo kapag hindi buhay si Jesus sa puso mo, wala rin. Nakuha niyo po ba? Kaya ibig ni Jesus na magkaroon tayo ng personal na knowledge sa Kanya kaalaman. Mga kapatid, yan ang talagang purpose at layunin ng mga pag-aaral. Narinig nila ang mabuting balita na buhay si Jesus. Katulad, sabi ng Hebrews 4:2, katulad natin, narinig din nila ang mabuting balita. Pero hindi nila pinakinabangan kasi hindi nila pinaniwalaan. Ngayon, saan ka palalagay?
Doon sa hindi nanalig o doon sa nakikinabang? Na salamat na lamang at nakapili tayo na magandang choice. Amen? At alam na, itong isang maganda katotohanan. Alam na alam ng Panginoong Hesus kung paano tatagpuin ang ating kalagayan. Yung dalawang disciple, naguguluhan, nalilito, maraming tanong, sino ba talaga si Jesus? Bakit ipinako sa krus? Magtataka ka, katulad rin ng nararanasan natin. Yung mga supposed to be yung mga leader ng simbahan na dapat ay katulong mo sa gawain ng pagliligtas sa maraming tao, pag-akay tungo sa kabutihan, pag-akay sa mga tao tungo sa kabanalan, pero sila pa yung umaakusa. Bakit ganun? Bakit ganun? Sila pa yung nagpapako sa krus kay Jesus. Hanggang sa ngayon, ganun pa rin ang nangyayari. Kung sino pa yung mga may ginagawang maganda, yun ang tinutuligsa, yun ang kinakalaban. Ang daming tanong. Pero tandaan natin, kita ng Diyos lahat yan. Hindi alam ng dalawang alagad na ang lahat ng mga pangyayari, tandaan ninyo, ang Kristyanismo ay mula sa Judaismo. At maraming pangyayari, maraming kaganapan sa Old Testament na ang sabi ng Biblia ay anino lamang ng mga bagay na darating. At si Jesus ang kaganapan ng lahat ng ito. Ang sabi ni Brother Jerry kanina, maraming prophecy, 365 prophecy ang natupad lahat kay Jesus. Pero ako nando sa 2 Corinthians 1:20 na all the promises of God in Jesus Christ is always yes and amen. Walang bilang yan. Lahat, pagka'y pinangako ng Diyos, mangyayari at mangyayari, matutupad na matutupad. Lahat ng kanyang binitiwang pangako. Mga kapatid, ito na yung panahon, huli ng mga huling panahon na kailangan tumindig tayo sa katotohanan. Salita ng Diyos ang dapat na manaig sa ating buhay. Bigyan mo ng kapangyarihan. Bigyan mo ng pagkakataon na ang salita ay makakilo sa iyong buhay. Makapangyarihan ng salita, buhay at mabisa. Tandaan natin, at kailangan, kung papaano yung dalawa na disciple na naglalakad sa Emmaus ay binuksan ng Panginoong sa sang-isipan, tayo man. Minsan kahit ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, ang tagal mo ng manggagawa, pero still, ang dami pa rin nating hindi alam at kailangang makaunawa ang lahat. Kaya ang sabi ng Luke 24:27, at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa aklat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Parang napakasimple. Pero pagka binasa nyo ang Luke 16, ang sabi nung mayaman, Amang Abraham, kung pwede po, pababain nyo si Lazaro sa lupa kasi meron pa akong 5 kapatid. Para hindi sila humantong sa kinalalagyan ko na napakainit. Sabi ni Abraham, nasa kanila ang aklat ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta. Pakinggan nila iyon. Alam mo, ang sagot ng mayaman, hindi po sapat yun. Hindi po sapat yun. Pero kung ang isang patay na muling nabuhay ay pumunta sa kanila, maniniwala po sila. Ang sabi ni Moises, sabi ni Abraham, kapag ka hindi nila tinanggap, pinaniwalaan ang aklat ni Moises at ang mga sinulat ng mga propeta, kahit na ang isang buhay, kahit na ang isang patay na muling nabuhay, hindi rin nila paniniwalaan. Mga kapatid, matindi yan. Sabi nung inahanap ni Felipe si Nathaniel, ang sabi ni Felipe, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises na kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. Si Jesus ang kaganapan ng mga anino ng lumang tipan. Amen? Kaya salamat at kay Jesus, si Jesus mismo ang nagpahayag. Ang sabi ni Jesus, saliksik kayo ng saliksik ng Biblia. Aral kayo ng aral ng banal na kasulatan. Ang lahat ng yan ako itinuturo. Ayaw nyo namang lumapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Mga kapatid, sa panahon natin, walang ibang sentro, kundi si Jesus lamang. Hindi ang simbahan, hindi ang mga leader, hindi ang kung sino-sino, kundi kailangan nakasentro kay Jesus, ultimong pagsamba. Kahapon,
ginamit ni Brother Elmer yung Philippians 3:10 na wala na akong pinakananais kundi ang makilala si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. At ang sabi niya, the power of the resurrection is worship. Worship. At ako'y naniniwala doon. Kapag ka hindi buhay sa iyo si Jesus, hindi ka makapag-worship ng totoo, makikigaya ka lang. Makikigaya ka lang, gaya-gaya ka lang. Kung ano yung flow, doon ka lang. Pero iba yung personal na worship, totoo yun. Pero dito sa istorya ng Road to Emmaus, makikita nyo na nagpakahayag lang si Jesus doon sa dalawa. Nung sila ay nagpe-fellowship na, nung sila ay kumakaing magkasama. Nakukuha nyo po ba? Ibang klase ito mga kapatid. Sa fellowship, yung mga binuksan ni Lord, ang mga mata, yung kanilang spiritual eye, nagpapakahayag si Lord. Amen? Tandaan ninyo, si Jesus ay Hari, Panginoon, at Diyos. Pwede niyang iutos na ang lahat ay kumilala sa Kanya. Pero bakit hindi niya ginagawa yon? Kasi ibig ni Lord kusa. Nilikha tayong lahat ay sa pakikipag-ibigan sa Diyos. Ibig niya at ang pagmamahal, pakikipag-ibigan ay kusang ibinibigay. Hindi yan iniuutos. At yun ang nais ni Lord sa ating lahat. Kusang pagmamahal kay Lord. Amen. At yan, mga kapatid, walang makapaghihiwalay sa ating yan. Kahit kitlan ka ng buhay. Katulad ng mga naunang mga propeta, mga alagad, kahit putulan ng liig, kahit na ano-ano mga parusa, sinisindihan, pero still, kay Jesus pa rin kami. Mayroong commitment. Alam mo kung kanino ka. Napakaikli ng buhay sa lupa. Mamahalin mo yan. Ang mahalaga, 2 Corinthians Timothy 4:18. Si Jesus ang mag-iiwas sa atin sa lahat ng kasamaan ng sanlibutan at siya rin ang maghahatid sa atin sa kanyang kaharian. Amen? Nung makilala nung dalawang alagad, si Jesus, kaagad-agad nagbalik sa Jerusalem. Matapang, handang-handa lagi sa lahat ng ipapagawa ng kanyang Panginoon. Amen? At yan ang, kaya napakahalaga. Tandaan natin, yung word ni Lord, yung katotohanan tungkol sa Panginoong Yesus, yun ang nagpabago doon sa dalawa. Kaya napakahalaga na maintindihan natin, maunawa natin, na ang lahat sa kasulatan ay salita ng Diyos. All Scripture is inspired by God. Yan lamang ang tanging makapagtuturo sa atin ng katotohanan, aalisin ka sa maling aral, itutuwid ang likumong gawain, at ang maganda dahil mga buhay pa tayo, siya rin ang aakay sa atin sa matuwid na pamumuhay. Amen? So, ngayon magpasya ka na ang bawat salita ng Diyos, tanggapin mo bilang tunay na salita ng Diyos at hindi salita ng kung sino man. Hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Amen? Yan ang katotohanan ng ating relihiyon, na si Jesus ay buhay, nagkatawang tao, nang bumaba sa lupa, dumalaw sa lupa si Jesus. Inabot niya ang lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya nga sinasabi ng marami na wala ka nang iintindihin kapag ka na kay Jesus ka. Ang mahalaga, handa ka sa lahat ng dadanasin mo. Lagi nating naaangkin na in Christ we are more than conqueror. Pero yun ay nakatala sa Romans 8:37. Pero basahin nyo muna, dumaan ka muna sa Romans 8:36 na tayo ay mga tupang handang laging ialay. Handa ka bang ialay? Bago mo maangkin na in Christ we are more than conqueror, kailangan kahit na ano nangyayari sa ating buhay, meron tayong buhay na Kristo. Amen? Maraming tiisin ng buhay, mga kapatid. At handaan natin hanggang ngayon, buhay na buhay ang salita ng Panginoong Yesus. Every prayer meeting, fellowship, Bible study, wala tayong inaalaala, kundi inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, nalibing at muling nabuhay upang tayo makapagsimula ng panibagong pamumuhay.
Gawin ninyo ang lahat ng ito bilang pag-aala-ala sa akin. Communion yan, fellowship. Sa fellowship, nagre-reveal si Lord ng kanyang sarili sa lahat ng binuksan niya ang mga mata. Kaya nagiging malinaw sa atin yung purpose ng ating buhay. Hindi ka pa ikot-ikot lang, hindi ka nangangapa. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin at kung saan ka papunta. Hindi tayo nanguhula. Amen? At nagpakilala ang Panginoong Hesus dun sa dalawa, kaya lamang biglang nawala. Kasi hindi nakadepende, ang fellowship natin kay Lord, hindi nakadepende sa kakayahan nating makita o makilala si Jesus, kundi take Jesus at His Word. Kailangan kung ano sinasabi ng Biblia, yun ang tinitindigan mo. Ang daming mga litrato, mga larawan, ribulto ni Jesus. Iba-iba itsura. Malilito ka dyan mga kapatid kung visual eye mo lang. Kung kailangan mo ng visual aid para makilala si Jesus, sapat na si Jesus ay sumasa akin, kay Brother Jerry, sumasa ating lahat. Yan ay tala ng Colossus 1:27. Kaya nga tayo ay patuloy na aralan ng aralan, paalalahanan ng paalalahanan, upang ang bawat isa ay makarating sa hangganan. Pero ang maganda katotohanan, Jesus is in you. Kaya kahit saan ka nandun, kaya mo makipag-fellowship kay Lord, kaya mo mag-worship, kaya mo mag-pray. Lahat ng gawaing banal posible dahil saan ka man nandun. Si Jesus ay sumasa atin. In Jesus' name, Amen. Ng Diyos, mga kapatid, babasahin ko lang po dito sa Isaiah 53 para maunawaan po natin kung aning si Kristo'y namatay, nung buhay niya, paghihirap niya, pagdurusa niya, kamatayan niya, at muli niyang pagkabuhay at ang kanyang kalwalatian. Yun po ang gustong ipaunawa sa atin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Isaiah 53 po, sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating makasalanan, siya'y nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo dapat ang tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol, kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin, hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, siya'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan sapagkat kusa niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Kaya po mga kapatid,
Si Saint Paul po, no? Ang mabuting balita, ang buhay ng ating Panginoong Kristo, ang ebanghelyo, ang gospel, ang buhay niya po. Sa buhay niya po, kasama po ang pagdurusa. Kasama po yan, hindi po natin may aalis yan. Kung paano si Jesus ay nagdurusa at ang mga propeta, ang mga apostol ay nagdurusa hanggang kamatayan, kasama po yan sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Kung paano siya muling binuhay, mga kapatid, alam niyo po ba nakaka-bless? Doon sa Isaiah sa Philippians 2 verse 5, bagamat sa Diyos, hindi niya pinilit na kapantay ng Diyos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao, naging isang alipin, sumunod hanggang kamatayan sa krus. Itinuring siyang makasalanan kahit siya'y walang kasalanan para sa ating mga kasalanan. Nang dahil dyan, nang si Kristo mamatay sa krus, nagkaroon po ng tinatawag na pagpalubag loob, ng tinatawag na propitiation, na imbis na tayo ang maparusahan o magalit ng Diyos, siya po ang umako niyan. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Ang tunay na ebanghelyo, mga kapatid, ay nagdadala saan? Sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ang tunay na ebanghelyo, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Wala na pong ibang magliligtas. Acts 4:12, mga kapatid. Kaya tayo pong lahat, ang tunay na ebanghelyo, iniimbitahan ang mga mananampalataya na susunod sa kanyang mga utos. Kaya po, salamat sa Panginoon. At habang kausap ng dalawang alagad, si Jesus Christ, nag-aalab na ang kanilang puso. Una, nagdadalamhati ang puso. Pangalawa, nagtatanong at nagsasaliksik. Sinagot ni Lord nung kanilang hinahanap at sinasaliksik. Nang kausap nila si Lord, kaya pala gano'n na pakiramdam nila. Nag-aalab na yung puso nila. Hindi na sila, mula sa Imaos, bumalik sa Jerusalem at sumama na sa mga disciple at napatunayan nila na si Jesus ay muling nabuhay at nagpakita sa kanila. So, ganun din po tayong lahat bilang mga Kristiyano, Philippians 3:7, kung kay Brother Ermel, Philippians 3:10, sa 7 po, sabi ni San Pablo, ang lahat ng pakinabang ay inaari kong kalugihan. Makantang ko lamang at lubusang makilala si Kristo. Minsan kasi, hindi natin lubusang makilala si Lord dahil nananangan tayo sa ating sariling karunungan, kayaan, posisyon sa buhay at credential. Sabi ni San Pablo, itinuturing kong baliwala lahat yan. Makilala ko lamang ang tunay na ebanghelyo. Maraming po salamat. Isa pong awit para sa huli, I see the Lord. I see the Lord. He is high and lifted up. I see the Lord. He is high and lifted up. I see His throne with its brightness, and His presence fills the temple. I see the Lord. He is high and lifted up. I see His throne. I see His throne with its brightness, and His presence fills the temple. I see the Lord. He is high and lifted up. Lord, thank you po. Salamat po, O Lord, sa kabila ng kami maliliit, parang pangkaraniwan, pero sapat po na ikaw ay nagpakahayag sa amin. Purihin ka po dahil pinaligaya mo po ang aming buhay, pinasaya, at kami po ay enjoy sa maikling buhay na iyong pinagkaloob sa amin. At dalangin po namin na
hanggang sa huli ng aming buhay, matagpuan mo kami sa ganitong kalagayan na ikaw lagi ang hanap, ikaw lagi ang minamahal, sa iyo po lagi ibig maglingkod, O Lord. Sa iyo po, Panginoon, purihin, papurit, parangal, sa iyo lang, wala nang iba. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord po, mga kapatid. Bukas po, GMJ na CSM. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2.